May sabi na sus, da kami nagsunog lang sana dito, ginit siya lang. Pero the time na makita mo, dili, kay sabi nga ni po, Napakataas at ang kalayo. at ang kalayo sa taas naghalik, alam nga naman nagsakbat si persona dito para sa Paano logo makabit na. itong kalayo sa taas? No? Kaya warang imposible sa Ginoo. Amen. Ginatangis ko permina, no? Habang ko na mabili ng pamilya ko sa iya pag-abot. Saka matuunan bilang encouragement po, ano? Usad po ang atong pananampalataya na dili po nag-doctrine ng atong mga pastor. Kaya na, ano? Ang aton personal na pananampalataya sa Panginoon Jesus lang. No, kanya-kanya po kitang kaligtasan. Dili po kita ng pastor nakagawa. Pero nano, dako po na pulig si pastor naging gamit para magludlod sa Panginoon na tayo maging masigasigon sa pananampalataya. Kaya dapat po matuto po tayo sumunod sa pastor at magpasakop. Sabi nga po, ang batas sa lupa ay batas sa langit. So, ang batas ng Panginoon na binabasa sa ating pastor, yun po yun. Amen. Ang katotohanan na dapat po natin sambahin ng Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Huh? Sabi sa 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. O sumaliwanag, yung hinirang ng Diyos, yun yung pastor. Ang magagawa natin na tulong, yung panalangin po natin. Gawag po natin kalimutan, once tayo na manalangin sa umaga at gabi, yung ating pastor. Amen. Yung pagising natin sa umaga, isang malaking blessing yun. Hindi po pira, hindi po material na bagay ang blessing sa atin, kundi yung pagising natin. Amen. Kasi bakit? Sabi nga po, ang pagtulong ay desisyon natin, pero ang pagising po ay hindi na. Yes. Amen. Kung wala ang Panginoon, hindi na tayo makakagising. Kung hindi tayo mahal ng Panginoon, hindi na tayo makakagising. Amen. Dahil nga sa pagsunod natin sa Panginoon, every morning, nagpapasalamat tayo. Bakit? Ginigising niya tayo. Sabi dito, huwag po natin manatili po tayong manalangin sa lahat ng pagkakataon. So, meron po tayo sa be powered by God. Dapat lagi po natin nanayin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Amen. Sa letter E po, magpasakop tayo sa kalooban ng Panginoon. Makakatulong po sa atin yung pananalangin with tongues. Huwag po natin isipin, ano ba yun? Ay, ano ba ito? No? Amen. Kaya ang pag-tongues po, amo po yun ang sigrito na dili kaya putunin sitan. Satan. Kaya po na kay ate po ako yan atide. Kaya amo po itong sigrito mo. Greek word. Amen. O kung dili sa aton, kung pagkapasihan natin dili sa aton, pagmamatihan sa mga tao, Latin word. Pero yun yung wika ni Jesus Christ. Na di kaya unawaan ni Satan. Kaya mo po yun akong ginapagmalaki sa Panginoon, nasa yan na, bisan mandiling pa sabi nga ni, nadili po kita perfecto sa tubangan sa Ginoo. Pero hinangon na po tayo dito sa pagkakasala natin at bagong buhay po tayo. Amen. Letter B, laging manalangin. So, bakit di po natin napansin na nakakunik po siya doon sa Bible study ni Pastor? Kaya nice lamang po paabot sa atin sa Ginoo na isulot po natin ang armor niya kung saan ito po yung helmet, sinturon, at sapatos. Na dapat buo po natin ang ating puso, kumbaga sa ating dibdib, dapat ingatan po natin ang ating puso. Bakit? Dito po si Jesus Christ nakatira. Amen. Ito po yung templo niya. Yes. Promise ko po, bakit? The time na ako nagkasala, parang uhaw ako. Kausapin ko man siya, siyempre ang Panginoon nasasaktan din. Amen. No, sabi nga po niya, ako ang Diyos na mapalibungkungin.